So, ano yung mga symptoms? Ano yung mga pwedeng maramdaman ng isang tao bukod sa umihi siya na may dugo? Eto na, iisa-isahin natin ha. Pag microscopic, ibig sabihin yung sa microscope lang nakita, maaring walang symptoms. Yan yung binabanggit ko kanina. Nagpa-urinalysis, may dugo sa ihi, pero walang naramdaman. Kaya ang hirap pa inumin ng antibiotics o ng gamot ng pasyente dahil wala nararamdaman eh. So, pag sinabi ko sa pasyente, may nakita po dito sa ihi nyo, medyo mataas po itong dugo sa ihi, kailangan kitang bigyan muna ng antibiotics. Tapos sasabihin, Dok, wala akong naramdaman, ayoko uminom ng antibiotics. Okay, basta sinabi ko, pero ayaw mo sumunod sa akin, o sige ha, bahala ka, kayo masusunod, dahil ikaw naman na may katawan eh. Ikaw masusunod, di ba? Sige, pagkalipas ng ilang buwan, ayan na, mas grabe na. Ganun talaga, matigas ulo, di ba? Kasi nga, asymptomatic walang naramdaman Okay. In most cases, pag gross hematuria, nakita mo na mapula talaga yung ihi. Yan, may nararamdaman yan. Bagamat yung iba wala, pero may mararamdaman yan. Tulad ng, ang sakit pag-ihi, parang may gumagasgas. Ang init, parang, nabandian daw yung daanan ng ihi niya. Humihi, ang tawag nyo, hilab ba yun? Yung mga ganon, no? So, in most cases, gross hematuria does not cause pain, pero may other symptoms. However, you may have bladder or back pain. Yan, mararamdaman din niya. Masakit ang puson. Tama ba? Puson. At masakit ang likod. Ngayon, pag minamalas-malas, pag-ihi, hindi lang kulay pula. Meron parang buong dugo. Alam nyo ba yung pag nagdugo ilong nyo, di ba? Bubo, minsan pagsinga nyo, ganun na nakikita, blood clots na bumuo. Ang sakit-sakit niyan pag dumadaan na sa ihi nyo, siyempre. Isipin nyo, normally, ihi lang ang dadaan, may dumadaan na parang, ano bang tawag dito, dugong na mo, yung parang dinuguan. Naku po, masakit talaga yan. So, yun ang mga dinadaing. So, what causes hematuria? Anong mga dahilan? Bakit nga ba nagkaroon? Number 1, ang pinaka-common, infection. Yan, common yan, hematuria because of infection, pamamaga ng bladder, kidney, urethra o daanan ng ihi, prostate problem, trauma, o kaya natamaan, na aksidente, urinary tract stones, urinary tract procedure, o sinilip halimbawa yung daanan ng ihi, pwedeng panandalian, may konting dugo lalabas. BPH or benign prostatic hyperplasia o pamamaga ng prostate, vigorous exercise, sexual activity, pwede rin po Kaya mga misis na minsan, bakit daw may dugo sa ihi? Minsan sexual activity ang dahilan. Tsaka yung mga babae may endometriosis o may problema mismo sa lining ng kanilang mattress. So more serious reasons na yung tao ay may hematuria na dapat bigyan talaga ng pansit agad-agad ay yung mga dudang may cancer of the bladder, kidney o kaya prostate. Blood clotting disorder tulad ng hemophilia, sickle cell disease. Ito yung mga may kinalaman po sa inyong problema sa dugo. Ayan ay nagkakos din ng pag-ihi na may dugo. Kidney disease involving the glomeruli. Glomeruli, yan yung pinaka-functional unit ng kidney. So, yung function ng kidney natin nakabase dyan sa glomeruli. So, pag may sakit ka dyan, may infeksyon ka dyan, o anumang problema, pwede magkaroon ng dugo sa ihi. So, ang tanong, Doc, for example, Doc, nakita ko may ihi yung dugo ko, may dugo yung ihi ko. Natural, alam kong may dugo, nakita ko Pero paano naman yung hindi ko nakita na mapula ihi ko? So, paano malalaman ng doktor kung meron? Siyempre, magpa-laboratorio, di ba? So, how to diagnose? Number 1, kailangan urinalysis. Ito yung sa tingin ko, pinakasimpleng test na pwedeng gawin. Pinakasimple, walang aray, iihi ka lang sa isang maliit na container. Make sure lang pinakamagandang ihi dyan, yung sa umaga, yung tinatawag na midstream, yung kalagitnaan na ihi. Hindi yung unang buga mo ng ihi ang kukolektahin nyo, kundi yung kalagitnaan. Ano bang ibang mga test na pwedeng i-advise ng doktor nyo? So, pwede mga blood test to check kung may kidney problem. Pwede pong mag-request ng CT scan, cystoscopy o yung sinisilip mismo, no? Yung kidney biopsy, magnetic resonance imaging o kaya ultrasound. So ito yung mga additional tests o procedures na pwedeng i-request ng inyong doktor. So common symptoms present along with hematuria. So ibig sabihin
meron ka ng dugo sa ihi na nakikita mo o maaaring through microscope. So, ano pang ibang daing mo? Number 1, pain or burning during urination. Lower back pain, abdominal pain, frequent urination, napapadalas ang pag-ihi. Urgent urination, urgency, ibig sabihin talagang hindi mo mapigilan, andyan na. Minsan, hindi ka na umabot ng CR, nalabas na yung ihi. Fatigue o panghihina. Yan ay kadalasan nakikita rin sa isang pasyente. Minsan may pasyente naman na may problema sa daanan ng ihi, yung pala ang dinadaing niya parang nangangasim, sinisikmura. In rare cases, meron mga ganon, no? Sinisikmura tapos UTI, sabi ng doktor. May ibang pasyente, lokong doktor yan. Sumasakit sikmura ko, UTI daw. Loko, ikaw ang loko, mali ka. Pwede yun mangyari na sinisikmura pero UTI pala ang problema. So what are the treatment? Ito importante. So alam na natin na may dugo sa ihi, dapat alamin natin bakit muna nagkaroon ng dugo sa ihi. Kasi ang treatment depende sa dahilan ng problema, di ba? The underlying cause of hematuria decides the treatment. Urinary tract infection, syempre you give antibiotics, di ba? Kidney stone, maaaring bigyan mo ng mga gamot na maaaring makatulong na hindi na lumaki yung bato o kaya makatulong malusaw pa ng konti. Pero kung talaga nakabara, lalo na sa masela na parte ng inyong bato, na kung saan namamagana yung kidney nyo, baka ang advice na ng doktor ay operation. O kaya lithotripsy, dudurugin yung bato sa pamamagitan ng shockwave at magiging parang pulbo na yan nasasama na sa pag-ihi nyo. So, depende sa location ng inyong bato sa bato. Okay? Then, bato sa bladder, nangyayari rin. Kidney cancer, so baka kailangan ng surgical procedure na tanggalin. Kung isang kidney lang na may cancer, pwedeng tanggalin yung isa. Okay lang kung tutuusin dahil as long as may one functional kidney, walang problema. Prostate enlargement, kung BPH, baka gamot. Kung di makuha sa gamot, baka kayod. Kung di makuha sa kayod, baka prostatectomy o tanggalin yung prostate. Certain medication, di syempre pag may ininom kang gamot at napansin nyo, nagbago yung pag-ihi nyo o nakita may dugo sa ihi, alamin dapat ng doktor kung ano yung mga gamot nyo at yung posible dun sa mga gamot na mag-cause ng hematuria at maaaring ipatigil o palitan ng ibang klaseng gamot. Preventing hematuria means preventing the underlying causes. Syempre, para maiwasan natin magkaroon ng hematuria o dugo sa ihi, dapat iwasan mo yung dahilan ng pagkaroon nyo ng dugo sa ihi. Simpleng-simple. So, for prevention, drink a lot of water. Dahil pag kulang sa tubig, madali kayong magkaroon ng mga stone former na tinatawag, yung magkaroon ka ng bato. Urinate quickly pag naiihi at urinate quickly after sexual intercourse. Okay? Sa bagay, mga pasyente ko rito nanonood sa akin, yung mga aking followers daw, kadalasan daw wala na raw silang ganyan. So, okay, exempted po kayo. Maintain a good hygiene. Oy, biro lang ha. Baka active pa si Lola sa 87 years old eh. Then maintain a good hygiene. Siyempre, importante yan. To avoid kidney stone, drink plenty of water, avoid foods high in salt. Mga Pilipino, mahilig kumain ng maalat. Nagsasawsaw pa sa patis, bagoong, toyo, di ba? So, iwasan niyo yan. To avoid bladder cancer, reduce chemical exposure, avoid smoking, and drink enough water. Kung mapapansin nyo, ang common denominator, drink enough water daily. Okay? So, yan po ang simpleng paliwanag tungkol sa hematuria o dugo sa ihi. Nagustuhan nyo ba yung paliwanag ko? Ang hirap magpaliwanag kung alam mong hindi masyado na-appreciate yung effort. Kung na-appreciate nyo, mag-iHeart GSK kayo. Pag nakita ko na konti lang yung nag-iHeart GSK dyan, ayoko na mag-lecture, last na to. Maski duguin pa kayo, ayoko na. O sige, iHeart GSK dyan sa baba as a sign of your love and support dito sa aking channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe, Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Subscribe, click the notification bell, and invite your friends to join us here sa Gabay sa Kalusugan. Okay? Maraming salamat sa lahat ng nanood. Sana meron po ako na-share sa inyo. As always, ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!